Story of Clarita Villanueva. Si Clarita Villanueva ay isang kilalang kaso ng demonic possession sa Pilipinas noong ika-15 dekada. Ang kanyang kwento ay isa sa mga pinakatanyag na kwento ng exorcism sa bansa at ito ay naging isang malaking balita noong panahong iyon. Si Clarita ay isang batang babae na ipinanganak noong 1933 sa Silay, Negros Occidental. Noong siya ay 17 taong gulang, nagpunta siya sa Maynila upang maghanap ng trabaho, ngunit nahirapan at sa huli ay nauwi sa isang kalunos-lunos na kalagayan. Nahuli siya ng mga pulis at ikinulong sa bilangguan ng Maynila. Habang siya ay nakakulong, nagsimula siyang makaranas ng kakaibang mga pangyayari. Siya ay nagsabi na nakakakita siya ng mga multo o halimaw na may mabalahibong anyo at matutulis na mga ngipin. Ang mga nilalang na ito ay sinasabing umaatake sa kanya at nagiiwan ng mga sugat sa kanyang katawan. Ang mga sugat na ito ay nasaksihan ng iba pang mga tao, kabilang ang mga opisyal ng pulisya at mga doktor na nagdulot ng labis na pagkagulat at pag-aalala. Dahil sa hindi maipaliwanag na mga pangyayari, ipinatawag ang isang American missionary na si Pastor Lester Sumrall na may kaalaman sa exorcism. Sa kanyang mga sermon at aklat, ikinuwento niya ang nangyari kay Clarita. Ayon kay Pastor Sumrall, nang makita niya si Clarita, napansin niya agad ang pagkakaroon ng mga mata ng demonyo sa kanya. Tinawag niya ang pangalan ni Jesus at sinubukan niyang patalsikin ang mga demonyo na sumasanib sa katawan ni Clarita. Habang isinasagawa ang exorcism, sumisigaw si Clarita at tila lumalaban ang mga nilalang na sumasanib sa kanya. Sa ilang pagkakataon, lumalabas ang mga nilalang mula sa katawan ni Clarita at bumabalik, kaya't naging mahirap ang proseso ng exorcism. Ilang araw ang ginugol ni Pastor Sumrall sa pagdarasal at pagsasagawa ng ritual upang tuluyang mapalayas ang mga demonyo. Sa wakas, nakalaya si Clarita mula sa mga nilalang na ito at unti-unting bumalik ang kanyang normal na kalagayan. Ang kaso ni Clarita Villanueva ay nagkaroon ng malaking epekto sa lipunan noong panahon na iyon. Maraming tao ang nagtanong tungkol sa tunay na kalikasan ng possession at ng mga espiritual na kapangyarihan. Ang insidente rin ay nagbukas ng usapin tungkol sa relasyon ng relihiyon at ng mga tradisyonal na paniniwala sa espiritualidad at supernatural. Bagaman may mga nagsasabi na maaaring may paliwanag na medikal sa mga nangyari kay Clarita, ang kanyang kwento ay nanatiling isang bahagi ng alamat ng exorcism sa Pilipinas. Ang kanyang karanasan ay isang paalala na sa kabila ng pag-unlad ng agham at teknolohiya, nananatili pa rin ang takot at pananampalataya sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng ordinaryong paraan.